Apektado rin ng Bagyong Glenda ang lalawigan ng Cavite. At para sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si Cavite Governor Junvic Remulla. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa lahat. Yes, sir. Kamusta na po ang sitwasyon sa Cavite? Kasagsagan ng bagyo ngayon, nandito yata yung mata ng bagyo eh. Kalakasan ng hangin. Pero hindi pa naman grabe ang sa coastal areas namin. Pero ganun pa man, nag-preemptive evacuation sa ilang mga bayan. Siguro may mga pagdilikan, yung mga immediately threat area. Yes, sir. Ano naman po, yung coordination nyo po sa may national government, naging kamusta naman po yun? Kahapon, nag-coordinate ng DILG sa amin tungkol sa aming mga measures para sa araw na to. Tuloy-tuloy naman ang coordination namin at information dissemination between the national at the local. Opo, yung mga klase po dyan, all levels po ba, sinuspindi na? Kahapon pa lang ng mga alas 2 ng hapon, dineclare ko na from preschool to college ay no classes today. Hanggang kailan po kaya ito magtatagal? Ang sabi ng Pag-asa ay mag-exit daw ang bagyo ngayong tanghali mula dito sa lalawigan. So mag-a-assess ko kami mamayang alas 5 kung kaya na ng mga eskwelahan mag-accommodate ng estudyante. Pero most probably hanggang bukas pa ay walang pasok. Governor, kanina po sa pagbiyahe ko papunta dito sa may trabaho, mayroon na akong mga nakita mga nagtumbahan na puno. Diyan po ba sa Cavite may mga na-monitor na kayo na mga hindi madaanan na lugar dahil may bagsakang sanga ng puno? Ako pa lang palabas ng bahay ko, ang normal trip ko na papunta dito sa Kapitolyo ay 45 minutes. Ngayon po, inabot ako ng isang oras kalahati dahil sa ikot kami. Pero ang major thoroughfares naman ay passable. Ang Government Drive, ang Aguinaldo Highway, passable pa naman siya. Oho. Yung pagbaha naman po, meron po bang mga naitala na dyan? Wala pa. Minomonitor namin yung ilang rivers sa Noveleta, Kawit area. Hindi pa naman nag-overflow. Pero preemptively, nag-evacuate na kami. Nung mga nakaraang bagyo po, meron pong mga bumigay na tulay dyan kung saan nagkaroon po ng pinsala, no? Ito po ba ibinabantayan din ngayon ng lokal na pamahalaan? Wala ho kami bumigay na tulay nung huling bagyo, nung huling habagat. Wala pong bumigay dito. Pero meron kami mga tulay na under rehabilitation sa General Mariano Alvarez at iba sa Upland. Pero wala ho kami bumigay na tulay ng huling bagyo. Sir, Governor John Vic, Vivian Gulia po. Kamusta po ang sitwasyon sa evacuation centers? Okay naman, may mga pagkain na kami nakahanda. May preemptively nga, naganda na rin kami. At kung yung ibang nagkukulang, parating na rin yung mga truck namin para mag-deliver ng mga relief goods. Sa ngayon, sir, ilang tao po ang nandoon? Estimate namin mga 500 na all around the province na evacuate. Patuloy pa rin po ba ang paglilikas ng mga kababayan natin na nasa malapit sa coastal areas? Patuloy pa rin kami. Ang inaantabayan talaga namin kung magkakabaha o hindi. Depende yan sa high tide, depende sa lakas ng tubig. Pero so far, ang tubig dito hindi naman kalakas ng ulan. Ang hangin talaga ang malakas dito. Sir, ang local government po ba ng Cavite ay mayroong sapat na supply ng tubig, mga pagkain para po sa evacuation centers? Mukhang kaya naman natin. Kayanin. Yes, Governor, yung mga kawani po ng lokal na pamahalaan na magtutungo sa mga lugar na apektado, kamusta po? Meron po bang mga sapat na sasakyan? Opo, kumpleto naman ho kami sa mga rescue vehicles, kumpleto ho kami sa mga rescue boats. Pero sa ngayon, hindi po ho kailangan eh. Ang pinakamalaking problema namin yung mga tumumbang puno na hindi madaanan. Nag-deploy na kami naman team para patuloy yung mga puno doon at itabi. So ngayong umaga po, nagpapatuloy pa rin itong pananalasa ng Bagyong Glenda dito sa may Central Luzon. Ano na po ang plano ninyo para sa buong maghapong ito? Yung buong maghapon, siyempre dito lang tayo, mag-monitor tayo kung anong kailangan. Basta umupa na yung hangin dito, ay iikot na yung mga team para mag-assess ng mga areas namin. Pero yung pagkain, yung mga relief goods, handa na to, hinihintay lang namin yung timing bago namin i-release. Sir, medyo malaki po talaga ang lalawigan ng Cavite. Ilan po ba yung mga rescue team
ang hinanda ninyo para sa bagyong ito? Well, ang nakahanda namin ay 20 rescue boats para sa critically hit areas. Plus, meron kami isang amphibious vehicle na naka-standby rin. Pero ito sa Kapitolyo pa lang, marami yung mga munisipyo namin, nakahanda na rin sila. Mukhang fully prepared naman lahat ng mga local government namin. Pati po ba yung mga government offices ay wala na ring pasok po ngayon? Nag-declare naman kami na lahat ng government workers, maliban sa mga disaster teams at health, ay wala nang pasok. Okay, Governor, mensahe na lamang po para sa mga taga Cavite. Sa lahat ng kababayan ko, huwag nang humunod tayo lalabas ng bahay, standby lang tayo. Kung may emergency po kayo, ay tumawag na lang sa mga hotlines natin. Handa naman ho kami at huwag ho kayo mag-aalis dahil pinaka-peligro po ang mga oras ito ngayon. Maraming salamat sa oras at impormasyon na inhatid nyo sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, Governor John Vic Remulla. Salamat.